Hello, magandang hapon sa ating lahat, no? Sa ating mga viewers at sa ating mga friends, no? Out there, no? Magandang hapon at ating pag-usapan ang naging pagsabog ng kasinungalingan ni Zaldico, no? Una-una, no? Bago pa natin siya talakayin, ating mga kababayan around the world, tutok na po tayo dito sa ating live, no? At join po kayo, makiisa po tayo at lahok sa usapan, no? Mag-comment po kayo diyan kung ano po ang inyong nasa ang inyong kuro-kuro ay inyo pong i-type diyan, no? I-comment po ninyo para po maging magandang ating usapan ngayong gabi, no? Ngayong hapon. At syempre po, no, bago tayo magsimula ay kailangan po nating ipalalahanan ng bawat isa na maging mapanuri sa ating mga nababasa, napapanood at napapakinggan sa lahat ng social media at maging aware po tayo na hindi lahat ng ating napapanood na yung mga pinapost ng mga tao dyan, especially mga ibang politiko dyan, na ay puro katotohanan dahil yung iba sinasagip lang nila ang kanilang sarili dahil wala silang masisulungan, no? O mapupuntahan, kaya sila ay gumagawa ng paraan para sila ay hindi masyadong makulong sa kanilang ginawang kulungan, no, maipit, no. So ito na nga po, no. Ilang saglit lamang po, ilang oras lamang po kung saan si Zaldico ay nagpahayag at idinadawit si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ginawang korupsyon regarding dito sa flood control at sa insertion sa 2025 budget, no, ng ating gobyerno. Yun nga po, ito si Zaldico ay nagsasabi na inutos daw sa kanya ng Pangulong Bongbong Marcos na mag-insert ng 100 billion pesos para sa 2025 budget, no? Pero ang totoo po ay ang ating mahal na Pangulo po ay bineto yung 194 billion. So imagine po ninyo, nagpa-insert ka ng 100 billion para lang almost twice ng pinapa-insert mo ay tatanggalin mo. Anong sense nun? Di po ba? Wala pong sense yung ganun. So, maliwanag lamang po na ito ay isa lamang pong script ng mga taong na corner na dahil po nagbigay na po ng pahayag ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na hindi matatapos ang Pasko nang walang makukulong. Kaya po, ayan, gumawa ng paraan ng ating ang mga kalaban ng bayan, ng ating gobyerno, na taga namang ilaglag, idamay, at gipitin ng ating gobyerno, ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, para po sila ang makinabang, no, ng pagbaksak ng ating gobyerno o ng mapaalis ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At dahil sino makikinabang ito? Kundi sino pa po ba? Si Sara Lustay, no, si Inday Lustay. Eh, lamang po ang kanilang main goal, no? Kaya nga po, nilabas nila itong pagpapahayag, pagsabog ng kasinungalingan ni Zaldico, itinataon sa nalalapit nilang rally on Sunday ng Iglesia ni Cristo, no? Dapat nating malaman na ito po ay lahat orchestrated talaga ito ng mga nagpinagsamang mga kulto sa ating bayan, sa ating bansa, itong INC, ang COGIC at ang itong Joel Islayar cult. Puro mga kulto yan kasi una-una hindi naman sila sumusunod sa kautusan ng ating mahal na Panginoon Diyos, no? Ang sinusunod lang nila yung mga taong nagtatag ng mga kulto na yan, no? Ng mga sekta na yan. So, kapag ang sinusunod mo ay tao mismo nagtatag niyan, kulto ka. Kulto, hindi po ito isang religion, kundi isang cult, no? Na pwedeng mapanira, bigay ng ng pagdurusa ng iyong mga miyembro, no? Iba nga, di ba, nire-rape, ginagawang slave, pinapamalimos, hinihingan ng ikapo. Ayan po yung mga tinatawag na sect, na mga kulto po yan. Kung saan ang bawat galaw nila ay dahil sa kumpas na isang tao lamang. Kung ano yung gusto ipasunod sa nila, kinukumpas lang nila. Ayan, no? Ayan po, no? Kaya ito pong pag-speak up ni Zaldico, ito po ay orchestrated po, no?
Dahil kung mapapansin po ninyo, si Saldico sa kanyang live, sa kanyang ginawang video, sa kanyang pinost na video, ay ito ay nagbabasa. So meaning, hindi ito galing sa kanyang utak. Ito ay binasa binabasa niya na mula sa isang scriptwriter director. Alam na po natin 'yan, no? Dahil nakita natin 'yan sa panahon na merong sworn statement itong mag-asawang Diskaya. Itong si Gutesa, no? Na pare-pareho ang scriptwriter na gumawa at director, no? Alam na natin kung sino gumawa rin dito na script kay Zaldico. Dahil imagine mo, the whole time nagbasa siya. Dapat kahit paano nasa puso niya na at nasa isip niya na kung ano yung sasabihin niya dahil siya ngayon yung pinaka-involved, siya yung main character ng usaping ito regarding sa corruption, regarding sa insertion sa 2025 budget, no, ng BICAM. Doon pa lang alam na natin kung ano yung dapat alam niya kung ano nilalaman ng kanyang isip at puso dahil siya yung pinaka-main involved dito. Siya at si Chis Escudero talaga ang nagkatulungan, nagkaroon ng ng pagsasabuatan, no? Para po maisingit lang yung kanilang mga pagnanakaw, maliwanag pagnanakaw ito talaga sa aba ng bayan, no? Ninanakawan tayo na ipinipilit lang ipalunok sa atin ang kanilang ginagawa na tama ito, no? Pero hindi na po tayo papayag sa ganitong klaseng strategiya ng mga magnanakaw na ito, no? Dahil si Saldico po, hindi lang po siya ngayon na nasasangkot sa ganitong skandal sa corruption, kundi pa po nung during Duterte's time, no? Involved na po siya. Sabi nga ni Sara Duterte nung nagkaroon ng internal investigation at ginamit nito ang kanyang sariling confidential fund para malaman kung ano ang nangyari sa procurement ng laptops kung saan ang nag-plug ng COA na red flag nila yung pagbili ng overpriced na laptop per unit nito. Dahil ang problema po na per unit ng laptop na pwedeng gastusin per unit ay 35,046,50,000. Pero sa procurement ng laptop nito ay binili na ang laptop per unit ng 53,300. So about 20,000 ang kanila pang in-overprice o kinita na ibulsa na inakaw sa 2.4 billion na sa procurement ng laptop nito. Magkano yung kanila? Imagine mo, no? Ang laki ng kinita lang. It's like about from 30 more than half, no? About 60% ang kanilang kickback, no, sa nangyaring procurement ng laptop na yan, no? Pero yung mga laptop na yun, sa totoo lang, hindi nga na-distribute yun maayos eh. Natenga yun sa storage nila, sa warehouse. Hindi na ibigay sa mga dapat pabigyan, especially sa mga guro na nangailangan ng mga paraphernalia para sa ilang mag-ayos na pagtuturo sa mga estudyante. Alam naman natin, no, sa public schools na kung saan ang mga teacher ay nagtuturo about more than 15 students per class nila, per classroom. Tapos wala silang maayos na mga paraphernalia o tools para mas maging maayos at mahusay ang kanilang pagtuturo sa kanilang mga estudyante. Kawawa ang ating mga guro, no? Kaya ang ating mga guro, overwork sila, no? Ang dami nilang task na ginagawa, pero itong mga binigyan ng pagkakataon, bigyan natin sila ng pagkakataon para maglingkod dahil sabi nila, gusto na tayo paglingkuran, no? Dahil naawa sila sa kalagayan ng mga Pilipinong mag-aaral na batang Pilipino dahil daw sa nahuli tayo sa sa global, no, when it comes to education. Pero itong mga tao na to, nabigyan natin ng pagkakataon para maglingkod ng tama. Meron naman silang sahod, may allowance kada nila, pero pinagnanakawan pa rin tayo. Tapos ngayon, dahil gipit na sila, magtuturo ng kahit sino na lang. Para lang ma-implicate nila, ma-adjust na sarili nila, pero ganyan kahudas ang mga taong yan.
Yun nga po, ano, dahil po sa ginagawa itong si Saldi, merong kumausap dito na nagbigay sa kanya ng script para po maisalba niya ang sarili niya. Sa totoo lang po, no, ito po, no, walang kakampi sa Saldi ko dahil kakamping Dilawan, siya tinuturo sa mga pagkananakaw dito sa mga insurgents na to. Ang mga Duterte rin, ganun din po, siya rin ang dinidiktik si Saldi ko rin. Ganun din po ang mga supporters at Marcos loyalists, siya rin ang dinidiktik. Kahit anong pag-implicate lang dating Speaker Martin Romualdez, wala silang makikitang ebidensya na matibay na ebidensya para madikdik si dating Speaker Martin Romualdez. Kung meron, ilabas niya. Siyempre, walang problema yun. Kasi gusto nating malaman yung totoo, no? Kung involved siya, edi hatulan, no? Demanda para mahatulan at maipakulong natin kung totoo. Kung totoo man. Dapat, siyempre, may ebidensya, ebidensya. Hindi pwedeng hearsay lang, no? Nakatawad ng ginagawa ni Guteza, no? Na kung saan, sabi niya, siya raw yung nagdadala nag-deliver ng pera, pero after that, hindi na siya nag-float, no? Hindi nagpakita. Katulad itong si Saldi ko, sinasabi pa niya na sana hindi siya patayin nitong ng PBBM sa bago mailabas itong kanyang video, no? Na kung saan dinadawit, ini-implicate niya ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at si dating Speaker Martin Romualdez. So doon pa lang, no, alam na natin yung motibo, no? Kumbaga, isinushoot nila, inaalay nila sa darating nilang pagrarally on Sunday, ito ng INC, no? So, i-debunk natin yan para malaman ng taong bayan kung ano taga ang motibo. Para sa gayon ay mapawalang sala o gawing star witness itong si Zaldico, pero hindi pwedeng maging star witness ang isang main lead ng ating kung saan tayo nagkakaroon ng issue regarding sa insertion, yung pagnanakaw sa kaban ng bayan. Siya ang mismo, Chis Escudero. So dahil nga sinisugo na ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na may makukulong, magpapasko sa kulungan. Kaya ngayon, talagang di ka na ang ginagawa ng paninira sa gobyernong Marcos. At syempre po, no, hindi po tayo papayag na ganyan dahil po ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ang taga nag-initiate, no, para malaman ng taong bayan na ang Marcos administration ay talaga naman tutok at talagang mataas ang kumpiyansa na mayroon silang mapakukulong ng mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Katulad itong si Saldico, si Chis Escudero, yung dating Duterte administration na walang ginawa aksyon. Alam naman nila na mayroong corruption pero walang ginawang aksyon. Sabi niya kasi, di ba, kung inyong natatandaan, mahirap daw itong corruption na ginagawa ng DPWH. Sabi niya pa, maghanap kayo ng isang Marcos. Maghanap kayo ng isang Marcos para masupil itong ginagawang korupsyon nitong mga DPWH at ibang ahensya ng pamahalaan. Ayan po ang tandaan po ninyo. Ang mga Marcos po ang tagasalba ng ating bansang Pilipinas. So kay Saldico, mas mag-ingat ka sa nangako sa iyo na ikaw ay magiging maliligtas sa ginawang pagnanakaw sa kasalanan mo sa ating bansa, no? Hindi ka maliligtas, no, dahil maaari kang pag after niyan pategi ka na, wala nang silang kailangan sa iyo. Yung mga kumuusap sa iyo, wala nang kailangan sa iyo after that, no? Dahil kumbaga, bakit ka pa naman bubuhayin? Isa ka naman salot. No? Ikaw yung tagang ikaw taga yung isa sa pangapasimuno ng no? Kung bakit mo sinunod ng mga Duterte, ayun pa, no? Dati ka na sa mga GMA, which is GMA, kaalyado ang mga Duterte. Sino pa ba ang magtutulungan para sa pagnanakaw? Sabi nga ni Percy Lapid, Bongbong Marcos, napapaligiran ka na ng mga masamang tao na magnanakaw, na-installed na sa iyo yan sa pamahalaan mo. Kawawa ka dahil napapalibutan ka na ng mga magnanakaw at masasamang elemento. Yan po, tandaan po natin sa sinabi ni Percy Lapid bago siya pinapatay, no? Bago siya pinapatay. Yan po, lamang po, no? Tandaan po natin, hindi ito para sa taong bayan ginagawa ni Saldico, kundi para lang maigtas ang sarili niya dahil wala ka siyang kakampi. So, yung mga Duterte, mga didisyet,
pinanghahawaan na lang ngayon nila ang kanilang ang salta ni Saldico para ma-implicate ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Pero tandaan po natin, isa sila sa nagdidiktik kay Saldico. Kaya kung ano nangyayari pag pinagsasabi nga ni Saldico, panggagamit lang sa kanya ng mga kalaban ni PBBM para siya ang magsalita at afterwards, wala na siyang pakinabang. Ano mangyayari sa kanya? Yun po ang tandaan ni Saldico. Pag wala ka ng pakinabang din sa mga inuuhan mo para ikaw ang magsalita at idawit ang pangalang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, matutulad ka kay Percy Lapid. Yun lamang po mga kabayan, no? Maging maingat po tayo sa panonood, wag po basta-basta maniniwala, at kailangan siguro ni Saldico na umuwi at maging tapat siya sa kanya binitang salita, mag-under oath siya, no? Sa ating West, no? Para maging mapatunayan niya na tama sinasabi niya. Umuwi siya ng Pilipinas. Mag-under oath siya para kung ano yung sasabihin niyang mga pagkakaswa, mapatunayan niya tama siya. Wala naman tayong magagawa kung tama sasabihin niya o totoo o hindi, di ba? Dahil tayo, ang din natin dito ay katotohanan kung sining matang na involved talaga, no? Pero sa totoo lang, kaya nagkagaya ng mga Duterte, no? Kailangan talaga matanggal kasi lahat it all is to their own direction, no? Lahat ng korupsyon nakatulog sa Duterte. Kaya nga sila atat na maagaw ang gobyernong Marcos dahil talagang saan lahat baksak lahat ng sisi, lahat ng pagnanakaw sila talaga nag-install. Sila talaga ang mastermind. Yan po, no? Kaya nga po sila lang kaandara pa. Kailangan na lang maagaw kay PBBM para maligtas ang kanilang sarili-sariling interest. Yun naman po. Bye-bye po.